Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga mga kababayan, kapapasok lang. Diyos ko po, delikado to. BP Sara kumpirmado na tambalisa. PBBM maitim na balak. Nako. Yan mga kababayan ang ating aalamin at bibigyan ng komento. Mula po ito kay Banat News Updates. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-upload sa nating reaction video. At ito nga mga kababayan, bago po natin simulang pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto mga karibin natin, patuloy po silang bumabanat at sinisira ang pangalan ni Vice President Sara Duterte sa pamamagitan po ng iba't ibang politiko na pwede nilang magamit. At ito nga po, isa po sa mga congressman ng Davao, ito mula sa Davao de Oro mga kababayan, si Representative Maricar Zamora, nagsalita na rin against dito kay Vice President Sara Duterte. Nako, ang problema ay hindi siya paniniwalaan yata ng mga Davaoenyo. Etong sabi niya, Vice President Sara Duterte must look at how she can help the country by being open to discussing how to solve its problems instead of assigning blame. Nako. Parang hindi naman ito politiko. Ano ka ba? Hindi mo ba alam yung tinatawag na demokrasya? Diba? Real leadership means offering solutions, not just criticism. Nag-o-offer naman po ng solutions. Diba? Ang problema, diba, tinanggal nga yung mga matitinong nagbibigay ng solusyon diba? Nagsasuggest, like for example, kaya Attorney Vic Rodriguez, diba? Yan, magaling yun pero tinanggal pa rin, di ba? Pero dito naman kay BP Sara, yung tinutukoy niya kasi, itong si Maricar Zamora, Representative Maricar Zamora, yung sa education naman po, yung pagiging pamumuno ni Vice President Sara Duterte dito sa Department of Education, hindi daw hindi na nabigyan ng solusyon yung mga problema. Yan mga kababayan, yan po yung problema tong si Representative Maricar Zamora. Pero ang problema, kahit anong paninira nila dito kay Vice President Sara Duterte, ito ang resulta. Marcos Romualdez pinakamababa sa Mindanao. Isipin nyo sa Mindanao po itong si Representative Maricar Zamora. Pero ito po, base po sa hindi pa rin po pinagkakanuno ng ng Mindanao si Vice President Sara Duterte. Ibig sabihin, tiwala pa rin po sila kay Vice President Sara Duterte sa kabila po ng pinagdadaanan nitong political attacks, coming from the administration. President Duterte sa Mindanao po ito, satisfaction ratings plus 73. Ito si Romualdez plus 20 at si PBBM plus 5. Nako. Yan mga kababayan, sa Mindanao po yan at meron po silang attack dog for coming from Mindanao. So yan mga kababayan, yan po yung about kay BP Sara. Ito naman, about naman kay Senator Chis Escudero. Ito po yung inilagay ko sa thumbnail natin na anti-poor, Chis Escudero anti-poor. Paano po nangyari yon? Ito po mga kababayan, si Calio de Guzman, sabi po, Escudero's proposal to reduce holidays insulting to the workers. Sabi po yan ni Calio de Guzman. Yan mga kababayan. Palakpakan po natin. Kasi totoo naman po. Yun pong sinasabi niyang paglilimita. Gagawa sila ng batas para malimitahan yung mga holidays, para yung ilang holidays ay magiging isang araw na lang. Para ma-limit nila. Is anti-poor po yun. Kasi
yung rason po behind those holidays na tatanggalin or hindi na or ipag-iisa sa isang araw, ay ang rason para hindi daw maging burden sa mga employee. Yung mga double pay. Nako po. Talagang pabor na pabor ito sa mga negosyante, mga oligarko, mga kababayan. Instead na yung kapakanan tuloy ng mga manggagawa, alam niyo mga kababayan, yung mga holiday kasi, nangyayari, yung mga double pay, nangyayari lang po yan sa mga sa mga private company, pero dito po sa mga government employee, employee, hindi po yan. Kasi pag holiday, wala naman po silang pasok. At saka ito pa, ang mahirap diyan, ay yung hindi patas, 'di ba? Hindi patas na pagtingin. Kasi dito po sa mga government employee, 'di ba? Dinagdagan po sila ng sahod. 'Di ba? May salary increase ang mga government employee. Dito po sa mga para kasi wala kaming pakialam, ganun ba yung sinasabi nila? Wala kaming pakialam sa mga private employee. Dito lang kami may pakialam sa mga government employee. 'Di ba? Dapat nga eto hindi rin natin pwedeng masabing ipagpatuloy, 'di ba? Pero talagang ito po ay sa akin mga kabayan, ito ay anti-poor itong sinasabi ni Escudero. Kasi talagang insulto po ito sa mga manggagawa. Alam nga naman papasukin mo holiday, hindi double pay. Diba? Matulog na lang. Diba? Mag-relax na lang. Total, holiday naman. Ang kaso, pag hindi rin sila pumasok, baka matanggal rin sila sa kanilang trabaho. Diba? Kasi private nga, walang pakialam ang gobyerno dito. Yun na nga ang problema. Walang pakialam yung gobyerno, pero bakit gusto nilang tanggalin itong mga holidays na ito para mababasan yung double pay? Dyan na nga lang nakakabawi yung tayo mga kabayan, di ba? Tayong mga mahihirap. Diyan na lang po tayo nakakabawi sa double pay na yan. Well, anyway, mga karibin natin, ano man pong inyong reaction dyan kay Escudero? Nako, marami na pong galit sa kanya. Dahil dyan sa ng double mga holiday na yan. May nag-suggest nga yung bakasyon na lang ng mga kongresista at mga senador, yung bawasan. For example, 1 month po silang magbabakasyon. Abay, 1 day na lang. Pwede ba yun? At walang sahod. Di ba? Ito mga kababayan, pag-atake po na naman kay BP Sara. Panoorin po natin. Yung impeachment para kay Inday Sara. Then gagamitin nila yung 11 days daw na in-spend ng opisina ni Inday sa yung budget na dinownload sa kanya ng Office of the Bangag. Matindi rin yung 125 million na ginastos 11 days audited by COA, talagang hindi sila makatulog kung hindi yan mapag-usapan. 'Di ba? Hindi talaga makatulog ng mga inayutak na yan, 'di ba? Kung hindi talaga nila madidiin si Vice President Sara Duterte dyan sa 125 million in 11 days. Hindi talaga nila matanggap yan. Pero, yung higit 1 bilyong pesos na ginagastos araw-araw sa flood control project ay tanggap na tanggap nila. Nasaan po ang hustisya? Nasaan ang ninyo? Nasaan yung mga utak ninyo? Dito 1 bilyon araw-araw ginagastos, wala kayong pakialam. So 125 million na audited by COA in 11 days, na wala namang nakitang anomalya, puro putak kayo ng putak. Pero dito sa mahigit 1 bilyon araw-araw na ginagastos, wala man lang kaming marinig sa inyo. Imbestigahan nga, wala rin naman nangyayari. Ay nako. President. Okay? So yun yung gagamitin nila. So dahil wala silang makita, maliban doon, which is hindi naman illegal yun, ayon sa ating puting ahas, dapat alam mo to, Day. I don't know kung alam mo na to, pero ito kasi, ito'y galing mismo sa loob ng mga rumbuhan o kuta ng mga ahas. So ang gagawin nila mga kababayan, ay inuutusan ni Satanas, ni Tamba at ni Bangag. Lahat yan sila magkakasabwat na maghanap, okay? Na maghanap ng fake witness laban kay Inday Sara.
Ano yung gagawin ng fake witness, mga palangga? So, ang gagawin ng fake witness, mga kababayan, ay gagawa daw sila ng issue ng merong ghost delivery books si Inday Sara nung siya ay nanunungkulan pa sa Department of Education. Ayon sa puting ahas, willing bayaran, okay, ng bangag na gobyernong ito, yung kanilang fake witness para lang lumabas, magtestimonya, kunyari, na siya, na-witness niya na ang pamunuan ni Inday Sara nung siya ay Yan mga kabayan, hindi pa pwedeng witness ka lang. Dapat may ebidensya ka. Diba? Hindi pwedeng, sa bagay, madali na lang nila yan manipula, diba? Kasi hawak na rin nila ang Department of Education. Hindi na po si BP Sara. So, abangan na lang po natin mga kabayan. Yun nga lang kung maniniwala pa rin, no? Ang taong bayan sa kanila. ay nasa DepEd ay nagkaroon ng delivery ng ghost delivery ng books. Ibig sabihin, kunyari, 'di ba? May dineliver ng mga libro sa pamunuan ng DepEd pero wala naman at ibinulsa ni Inday yung pera. 'Yun ang papalabasin nila at babayaran nila yung witness at hindi lang 'yun. By hook or by crook, kung ayaw pumayag, walang lusot actually ang witness. Tututukan nila ng bang. Pwede nilang gurgurin kapag hindi pumayag etong gagamitin nilang tao. Hindi ba pangbangag lang yan? Yan ang aabangan ninyo. Dahil kailangan natin, nasabi sa atin ng puting ahas, Miss Maharlika, A1 yan. Okay? Narinig nila na yun ang usapan ng mga bangag. Kaya ang sabi sa akin, ilabas mo na, i-preempt mo na, ipaunahan mo na etong mga ngagva na ito dahil sisirain nila at magbabayad sila ng trolls ng witness, mga kababayan. So, tama ba ito? Ang gagawin nila, itong mag-aano sila ng fake witness, mga kababayan? So, dahil nga sukang-suka na ang taong bayan sa kanilang mga kasinungalingan, gagawa ng kasinungalingan ang gobyernong ito. Kung ako, si Glenchong at kung sino pa, na ginagawa nila, okay, ng fabricated crime. Kung si distressed mother, ginawa nila ng fabricated crime ni Lisa, ni Bangag. Okay? Na kesyo ito daw ay mayroong large scale estafa. Di ba? Isa yun sa mga kaso ni distressed mother para maisakatuparan ni Lisa at ng kanyang kapartner in crime. Okay? Dating partner ni distressed mother para ma-serve nila etong warrant of arrest. Not warrant of arrest. Sa Pilipinas, of course, ma-serve nila itong what they call extradition. 'Di ba? Gusto nila i-extradite si distressed mother, kaya tinamnan nila ng kasong ng fabricated crime, pero later on ay umatras yung apat na witness, fake witness. Pero may mga strategy pa na ginagawa itong si Lisa Tanas. Ang ginawa nila, pina-atras, sila din ang may gawa. Nag-atras yung fake witness ng apat na yon laban kay distressed mother at sinabi ng mga kampo ni Lisa Tanas kay distressed mother, hindi ko pero nabanggit na, distressed mother, umuwi ka na kasi inatras na yung kaso mo ng partner mo, nung apat na fake witness. So hindi naman nagtiwala si distressed mother. So ano yung ibig ko sabihin? Kung kayang maghanap ng apat katao na pinwersa nila, na never ever na-meet ni distressed mother yung mga taong yun, ni hindi nakilala, ni sa hinagap, ni sa panaginip, ay hindi niya napanaginipan yung apat na taong nag-fabricate ng crime, fake witness na kinuha ng kampo ni Lisa Tanas. So this is very Lisa. This is very bangag. This is very tambaluslos. Kaya ngayon, alam nyo na. Itong parating na linggo, pag ito lumabas, o sana mag-back out ang mga jutang ginimis, lalabas ang 1, 2, 3, 4 o ilang witness, ang babayaran nila, tatakutin, babayaran o kung ano pa man para tumayo na kunwari si Inday ay sangkot dito sa ghost delivery ng libro. Ayan mga kabayan, isa lang po ang gustong iparating dito sa atin, no? Na kaya-kaya po nilang gawin ang lahat ng gusto nila, lahat po ng gusto nilang manipulahin, lahat po ng gusto nilang mangyari, ay kaya-kaya po nilang gawin, no? At wala pong makakapag-pigil sa kung ano man ang gustuhin nila. Maliban na lang po, kung tumayo po ang taong bayan, no? Kung tumayo ang taong bayan at ipaglaban po ang ating mga karapatan. Yan mga kababayan, ano man po ang inyong opinion, reaksyon, or kritisismo sa video nito ay comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyo pong opinion patungkol dito. Alright, maraming salamat po.